Masayang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Malaki po ang naitutulong ninyo sa ating Heritage Revival Advocacy. Ang video na ito ay maiksing mensahe upang gabayan ang ating mga kapatiran na hindi malinlang nitong mga bulaang propeta. Mula noong lumabas ang Oferian Heritage Conservatory Channel at inihayag natin ang tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya, naging masigasig din ang ginagawang pagkalaban nitong mga followers ng serpent seeds gamit ang iba't ibang strategies. Nakakakilabot ang pagyurak at blasphemy na kanilang ginagawa sa kingship ng ating Mesaya. Yung isang grupo na ating hinarap kamakailan lang sa nakaraang video ay nagtuturo na walang Mesaya. Hindi raw totoo ang buong New Testament. Ganito naman ang itinuturo nitong isa pang grupo. Number 1, si Lucifer ay morning star ayon sa Isaiah chapter 14 verse 12, King James Version. Number 2, sa Revelations chapter 22 verse 16, ang Mesaya ay nagpakilala bilang morning star. Kung kaya, conclusion nila, ang Mesaya at si Lucifer ay iisa. Si Lucifer ang Mesaya. Yan ang turo nila. Yan ang problema sa bansa na ito. Marami kasi nagdudunong-dunungan. Yes, inilipat nila kay Lucifer ang kapurihan para sa tunay na Mesaya. Walang pinag-iba doon sa sekta na gustong sumalisi paakyat sa langit. Napansin nyo ba kung kailan sila naging mas lalong masigasig? Simula lang noong ipinakilala natin ang tunay na pangalan ni Aba Yahawa at Mesaya Yahawashai. Kung mahina ang inyong pundasyon na kaalaman, madali kanilang malinlang at hahatakin kanila sa impyerno. Pero hindi namin sila hahayaang patuloy na mamayagpag. Huwag magpapalinlang sa kanilang play on words or hermeneutics. Ngayon, paano nila ginagamit ang Biblia upang palabasin na ang Mesaya ay si Lucifer? Ito ang nilaro nilang mga talata. Tapos, ginamitan nila ng mapanlinlang at baluktot na logic habang binabaliwala nila ang buong context ng Biblia. Sinimula nila sa Isaiah chapter 14 verse 12. Sa Contemporary English Version, ganito ang nasusulat. How you have fallen from heaven, morning star, son of dawn. You are cut down to earth, helpless on your back. Kapag tiningnan nyo naman sa King James Version, ganito ang pagkakasulat. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? So, nakita nyo ang kaibahan ng dalawang version. Sa Contemporary English Version, ang nakalagay ay morning star. Pagdating sa King James Version, ang nakalagay ay Lucifer. Nilagyan agad nila ng konklusyon na kapag sinabing morning star, si Lucifer yan. At kapag sinabing Lucifer, automatic yan yung morning star. Sabay, ipinasok nila ang Revelations chapter 22 verse 16. I, Yahawashai, have sent mine angel to testify unto you these things in the assemblies. I am the root and offspring of David and the bright and morning star. Sa Revelation, sinabi ng Mesaya na siya ang morning star. Dahil sa salita ng Mesaya, binuo nitong grupo na ang Mesaya ay si Lucifer dahil sa description na morning star. Para sa inyong mga nagtuturo na si Lucifer ang Mesaya, ang galing nyong bumaluktot ng kasulatan. Pati ang kapurihan ng tunay na Mesaya ay balak nyo pang tanggalin at ilipat kay Lucifer. Aba, mga kampon nga kayo ni Lucifer.
Ano pa ba ang tingin nyo sa inyong ginagawa? Si Lucifer ang ginoglorify nyo? Pues, ibubuking namin ang mapanlinlang ninyong katuruan. Unang punto, ano ang pakaintindi nyo sa titulong Morning Star? Eksklusibo ba yan kay Lucifer? That is the basic question. Para sa kaalaman ng inyong mga mangmang na utak, hindi lang po si Lucifer ang tinawag sa Biblia na Morning Star. Huwag niyong sasabihin na kapag sinabing Morning Star, automatic si Lucifer yan. Magsaliksik muna kayo. Mag-aral muna kayo. In short, magbasa kayo. Basahin nyo. Hala, Job chapter 38 verse 7, King James Version. Whereupon the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof, when the morning stars sang together, and all the sons of Elohim shouted for joy. Ayan, when the morning stars sang together. Ilan sa palagay nyo ang morning star sa kalangitan? Kung hindi mga flat wave yang mga utak ninyo, dapat maisip nyo na hindi lang iisa ang morning star. Plural po, morning stars. Marami. Sasabihin bang morning stars kung nag-iisa lang yan at si Lucifer lang yan? Nag-aral ba kayo ng simpleng grammar? Alam nyo ang kaibahan ng singular at plural? exactly. Hindi nyo dapat ipagpalagay na kapag sinabing morning star, automatic, eksklusibo, walang iba, si Lucifer yan. Kamangmangan ang pinaiiral nyo. Nakita nyo na ba kung gaano kayo kamangmang na pilit nagdudunong-dunungan? Pangalawang punto, sa Isaiah 14, si Lucifer na inyong Mesaya ay ibinagsak sa lupa. Bukarat, flat on his back, helpless. Hindi siya isinilang sa angkan ni David. Tandaan nyo yan. Si Lucifer ay hindi isinilang mula sa angkan ni David. Samantalang, ang tunay na Mesaya na nagsasalita sa Revelation chapter 22 ay isinilang mula sa angkan ni David. Basahin ninyo at unawain ang nasusulat bago nyo ito i-quote para hindi kayo mangmang. Paano nyong sasabihin na ang Lucifer na ibinagsak at ang Mesaya sa Revelation 22 ay iisa? Pangatlong punto, si Lucifer ay napunta sa lupa dahil sa kanyang pagkakasala, samantalang ang tunay na Mesaya ay napunta upang i-proclaim ang kanyang pagiging tagapagmana ng mundo. Psalms chapter 2 verse 7 to 8, I will proclaim Yahweh's decree. He said to me, you are my son. Today, I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession. Aking sasabihin ang sinabi ni Yahweh, sa araw na ito kita ipinanganak, at ako ay naging iyong ama. Humiling ka sa akin, at ipapamana ko sa iyo ang mga bansa, at ang dulo ng mundo ay iyong magiging pag-aari. Ayan, napakalinaw. Sasabihin nyo, hindi totoo ang New Testament. Old Testament po ang Isaiah. Baka naman sabihin nyo, hindi na naman totoo yan. Nakita nyo? Magkaiba ang dahilan ng kanilang pagkakaparito sa lupa. Si Lucifer ay naparito dahil sa kanyang pagkakasala, samantalang ang Mesaya ay naparito dahil minana niya ang mundong ito mula sa Ama. Paanong naging si Lucifer ang Mesaya? Sobrang kamangmangan nyo, nagkakalat kayo. Yan ang tatlong punto na nagpapatunay na ang Mesaya ay hindi si Lucifer at si Lucifer ay hindi Mesaya. Kapag sinabing Mesaya, inutusan ng Ama. Si Lucifer ba ay inutusan ng Ama?
Hindi. Huwag niyong nililinlang ang mga tao gamit ang mga hermeneutics ninyo. Kala nyo kung sino kayong madudunong kasi marunong ng hermeneutics. Para malaman nyo, ang hermeneutics ay ginagamit lamang kung walang ibang sources na makakapagpaliwanag ng isang issue. Ayan ang linaw-linaw, bakit kayo gagamit ng hermeneutics kung hindi kayo sandamukal na mangmang? Kaya, itong mga iba na nagdudung-dunungan, akala mo kung ano ng mga pinagsasabi, Hindi na kayo nahiya sa pinagsasabi ninyong si Lucifer ang Mesaya. Hindi man lang kayo natakot. Hindi man lang kayo kinilabutan sa ginagawa niyong pagyurak sa kasulatan. Pasensya na ha, huwag kayong mag-i-expect ng nice words mula sa Ophirian Heritage Conservatory dahil ang King Yahawashai ang niyurakan ninyo. Hindi kami gagamit ng nice words sa inyo. Don't expect that. Kung may natitira pa kayo kahit katiting na takot at respeto sa Ama, sana inalab nyo muna bakit si Lucifer at ang Mesaya ay parehong natawag na morning star. Ang problema nyo ay kawalan ng takot sa Ama. Mga sinvergüenza, barbaridad. Bueno, para to informasyon, para malaman nyo, ang description na morning star ay isang prestihiyosong titulo na ginagamit para sa mga high-ranking angels. Kumbaga sa Miss Universe competition, ang tinatawag na morning stars ay ang top 5 finalists. Si Lucifer ay isa sa morning stars. Kung kaya siya ay tinawag na fallen star from heaven. Ang Mesaya Yahawashai ay isa ring morning star na dumaan sa angka ni David noong pumunta dito sa lupa. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty Elohim, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of Yahweh of hosts will perform this. Ayan, inihula ni Prophet Isaiah ang pagsilang ng Mesaya mula sa angka ni David. Siya ang magpapatuloy ng kingdom ni David. Yan ang dahilan. Kaya nagpakilala ang Mesaya na morning star na sumibol sa angka ni David. Revelation chapter 22 verse 16. I, Yahawashai, have sent mine angel to testify unto you these things in the assemblies. I am the root and offspring of David and the bright and morning star. Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 16. Ang Biblia, 2001. Akong si Yahawashai ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga asembliya. Ako ang ugat at supling ni David, ang nagniningning na tala sa umaga. Sinabi ng Mesaya na may isinugo siyang anghel upang magpatutuo sa mga asembliya na siya ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala. May anghel na isusugo ang Mesaya o isinugo upang magpatunay, magpatutuo na si King Yahawashai nga yung Mesaya. And exactly that is what we are doing right now. Pinatutuuhan natin, pinatutunayan natin na ang Mesaya ang bright and morning star at hindi ang inyong niluluwalhati na si Lucifer. Sa muli, hindi papayagan ng OHC na may aagaw sa ningning at luwalhati ng tunay na tala sa umaga.
Si King Yahawashai ang tunay na Mesaya, hindi ang huwad na Mesaya ng mga Greeks. At mas lalong hindi ang Lucifer na ipinagpipilitan ninyo. Pinatututuhanan namin sa inyo mula sa isinulat ni Prophet Isaiah. Nakasandal po ang OHC sa mga salita ng mga patriarchs at mga propeta mula pa sa Old Testament. Kung pinanood nyo lang sana ang video namin entitled The Rock, sana naunawaan nyo na ang Key of David ay napunta sa Mesaya. At nung umalis ang Mesaya, iniwan niya ito kay Peter. Nagpasalin-salin yan mula noong nawala si Peter. Kung sino man ang may hawak ng Key of David ngayong panahon, pangungunahan niya ang pagtipon sa mga tupa bilang paghahanda para sa muling pagbabalik ng Mesaya, King Yahawashai, the root of David, the bright and morning star. Kayong mga nagmamarunong at nagdudunong-dunungan, alam nyo kung bakit kamangmangan ang lumalabas sa inyong mga bibig? Simple lang, sapagkat wala kayong takot sa Elohim. Dahil kung may takot kayo, hindi kayo basta-basta mangangahas magturo ng kung ano-ano na hindi nyo naaarok ang buong kalaliman ng Biblia. Nasusulat, pakinggan nyo, Proverbs chapter 9, verse 10, New International Version. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Tagalog, ang takot kay Yahweh ang pasimula ng karunungan, at ang pagkakakilala sa banal ay kaunawaan. Kung ang takot ay panimula ng karunungan, ibig sabihin, ang kalapastanganan ang panimula ng kamangmangan. Yan kayo. Ngayon, kayong mga nagtuturo na si Lucifer at ang Mesaya ay iisa at ang Mesaya ay si Lucifer, ito ang tanong namin sa inyo. Ilang tao na ba ang nalinlang at napaniwala nyo? Umaasa pa rin ang kaligtasan, tangan ang pananampalatayang si Lucifer ang Mesaya. Ilang kaluluwa ang naakay ninyo papunta sa kapahamakan para lang sa pansarili nyong ambisyon na makapagtayo ng sekta at magkamal ng pera. Nasusulat, Revelation chapter 20 verse 10, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. And they will be tormented day and night forever and ever. Repent or suffer eternal damnation. Hindi sapat ang pagrepent na gagawin ninyo. Kailangan nyong lunukin ang inyong mga pride. Lunukin nyo ang inyong kapalaluan. Hanapin nyo ang mga taong nailigaw ng inyong katuruan. Akayin nyo sila pabalik sa tamang landas bago pa nila marating ang kanilang point of no return. Tatapusin namin itong video sa pamamagitan ng isang tula na pinamagatang Para sa Kawan. Minamahal kong kababayan at mga kapatiran, naway dinggin ang aming panawagan. Laging itanim sa inyong puso't isipan, ang banal na diwa ay ating pangalagaan. Mga huwad na tagapagturo ay nangangalandakan. Ang banal na kasulatan kanilang niyuyurakan. Si Aba Yahweh ay kanilang tinalikuran. Si Haring Yahawashai kanilang nilapastangan. Kahabag-habag ang mga taong mangmang, sinasamantala ng mga nanlilinlang. Mga gutom na tupa ay ginawang gatasan ng matatakaw na pastor, walang kabusugan. Kaya mga kasama, huwag bibigyang puwang, mga tagapagturo at propetang bulaan. Gabayan at bantayan ang ating kabataan, sa kanila'y nakasalalay pag-asa ng kawan. Laging tandaan
at ipako sa isipan. Tinig ng silangan, dinggin at paniwalaan. Ophirian heritage sa liga ng katotohanan. Tanglaw sa kaligtasan ay banal na kasulatan. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Sa new subscribers, panoorin muna ang The Guide kung hindi pa napapanood. Sundan po ang instruction para alam ninyo ang tamang sunod-sunod ng mga series na dapat panoorin. Sa mga newly baptized, welcome to the covenant. At para sa lahat, be blessed. Shalom.